Universal Social Pension, paano nga ba sumali? Ano ang kwalifikasyon at ano ang requirements? Ayan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito, abay subscribe nyo na, pindutin nyo na ang ating subscribe button na nasa baba at maaari ka maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Hello po sa ating mga Filipino senior citizen. Kumusta po kayo mga ka-vlogs? So ito nga pong Universal Social Pension Bill na pag-uusapan natin ngayon ay napakalaking tulong ito sa lahat ng ating mga Filipino senior citizen, lalong-lalo na sa mga pambili ng gamot, pambili ng vitamina, ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ng ating mga Filipino senior citizen. Kaya saludo po tayo sa mga mambabatas na may akda nitong Universal Social Pension Bill, lalong-lalo pa ngayon at talaga namang meron ng latest update, no? Meron na pong kaganapan, pinaka-latest dito sa Universal Social Pension Bill. Dahil matagal itong nakabinbin sa kamera mga ka-vlogs, matagal itong hindi napag-uusapan sa kamera, and of course, matagal itong walang update. So, nung mga nakaraang araw ay talagang meron tayong good news dahil aprobado na ito sa House Committee of Appropriation. Ayon mismo yan sa may akda ng naturang Universal Social Pension Bill. Narito, panoorin muna natin mga ka-vlogs. Pensyon para sa lahat ng Pilipinong senior citizen. Ang misyon ng pinapagulong ngayong panukala sa Kamara. Ang tanong, saan kukunin ang pondo para dyan? May pensyon ngayon sa mga senior citizen pero para lang sa mga indigent o mahihirap. Si Nanay Beatriz na 72 years old na ni minsan hindi raw nakatanggap ng pensyon kahit lagi raw siya nag-a-apply para rito. Sabi magpa-validate, nakailang validation na po ako. Wala, hanggang ngayon po, wala pa din po. Laging nadi-deny po. Kadalasan po yung mga iba namamatay na nga sa kapapalo, wala din po nang nangyayari. Kaya sabi ko, tigilan ko na lang mag-follow up. Yung pa ikamatay ko. Sa ngayon may nakasalang na panukalang batas sa Kamara na kapag naisa batas, lahat ng senior citizen sa bansa magkakapensyon na. Wala ng qualification. Lahat, basta 60 years old and above, mayaman man o mahirap man, may pension man o wala, makakatanggap ng buwan ng pension. Magre-register ka sa OSCA para maibilang ka na senior citizen. Sa ilalim ng Universal Social Pension Bill, 500 pesos kada buwan ang pensyon sa unang taon. Kada taon, dadagdagan ng 100 piso hanggang maging 1,000 piso. Para maipatupad, kakailanganin ng 89 billion pesos na pondo para sa tinatayang 10.5 million na senior citizens. Ang tanong, saan ito kukunin? Sabi ni Congressman Loreto Amante, Vice Chair ng House Senior Citizens Committee, batay sa pag-aaral, kaya umanong pondohan ng national budget ang pensyon ng mga lolo at lola nang hindi umuutang at walang ahensyang mababawasan ng budget. Pero malayo pa ang tatahakin ng panukala. Inaprobahan ito kanina ng House Committee on Appropriations bago isasalang sa plenaryo. Kapag lumusot na sa Kamara, kailangan itong dumaan pa sa Senado at kapag naaprubahan din, kailangan ng lagda ng Pangulo para maging ganap na batas. Ayun, aprobado na nga po sa House Committee of Appropriation, no, sa Kamara itong usapin na panukalang Universal Social Pension mga ka-vlogs. At ito nga ay isasalang na sa plenaryo at kung magiging aprobado nga ito sa Kamara ay dediretso ito sa Senado para doon naman po ito isasalang at kung magiging aprobado sa Senado ay dediretso, no? Ang last destination nito ay dapat lagdaan at aprobahan
ng Pangulo ng Pilipinas para maging isang ganap na batas, itong Universal Social Pension Bill. Pag-uusapan natin, sino-sino ba ang pwedeng sumali, no? Ano ba ang criteria, ano ang requirements? Narinig naman natin mga ka-vlogs mula mismo sa may akda nitong Universal Social Pension Bill, isa lang ang requirements. Talagang dapat ay 60 years old pataas, no? Wala nang ibang qualification, wala nang ibang requirements, kundi 60 years old pataas lamang, no? Kasi senior citizen, nagsisimula tayo sa 60 years old. So once na 60 years old ka, considered as senior citizen, yun na po yung qualification, yun na lang po yung requirements, no? Para makasali dito sa Universal Social Pension, mga ka-vlogs. Wala na yung indigent ka, wala na yung kailangan may sakit ka, kailangan wala kang source of income, ano? Ibig sabihin, mayaman or mahirap, ay kasali lahat dito sa Universal Social Pension, mga ka-vlogs, no? Wala nang pipiliin, pantay-pantay na po lahat, no? Basta lang ay 60 years old pataas ka, no? And of course, kailangan nyo magpalista or magpa-register sa Office of the Senior Citizen Affairs na andyan po sa inyong LGU. Bawat LGU, city and municipality, ay meron po dyang OSCA office na namamahala po sa mga senior citizen sa nasasagupang LGU, mga ka-vlogs. And of course, magpa-register na din po kayo sa NCSC database, no? Sa mga nakaregister na sa OSCA, ayan, kailangan pa rin nating mag-register dito sa NCSC database, mga ka-vlogs. The website is www.ncsc.gov.ph, no? Database po yan. Online lamang po ang registration dahil meron po kasing mga kailangang fill upan ang ating mga senior citizen sa database ni NCSC na wala po doon sa OSCA registration. So, merong mga nadagdag na kailangan pong malaman ni NCSC, no? Na wala po doon sa OSCA registration, OSCA records nyo, mga ka-vlog. So, sinasabi kasi ng batas na kailangan magkakaroon ng transition yung DSWD to NCSC, no? Kailangan malipat na ang pamamahala ng mga senior citizen dito sa NCSC. So, kailangan talaga mag-register kayo. Uulitin ko, the website is www.ncsc.gov.ph. Anyway, mga ka-vlogs, magpatulong na lamang po kayo, no, sa inyong kapamilya, no, anak, apo, kapitbahay, mga kakilala, no, or sa senior citizen organization na andyan sa inyong barangay. Ayan, magtulungan na lang po kayo para mag-register online, no, para sa mga hindi alam or hindi marunong gumamit ng gadget, mga vlogs. At I suggest talaga, no, magpa-assist kayo sa inyong anak or apo or sino man ang nasa pamilya na marunong ng gadget online, no, dahil medyo mahaba-haba kasi ang proseso sa pagpaparegister sa database ni NCSC and medyo maraming hinihinging detalye, mga ka-vlogs. So, mas maging magpa-assistance lamang po kayo ng inyong mga kapamilya, ha? Para hindi mamali po yung mga i-input nyo, no? Lalong-lalo pa yung mga spelling ng pangalan, yung birthday, no? Dapat tukma po yon sa ating birth certificate. So, magpa-register po kayo, mga ka-vlogs. Ano-ano ba ang benepisyo dito sa Universal Social Pension Bill? Ito po ay magbibigay ng buwanang pensyon sa lahat ng mga senior citizen. Magkano ba? Sinasabi po sa panukala na sa unang taon ay magkakaroon po ng buwanang pensyon ang lahat ng mga senior citizen na nagkakahalaga ng 500 piso. 500 pesos. Simula po yan, mga ka-vlogs. First year. Bawat taon po ay madagdagan ng 100 pesos. So, hanggang maabot ng 1,000 pesos. Kasi 1,000 pesos yung sinasabi sa panukalang ito, no, na magbibigay ng buwan ng pensyon sa lahat ng mga senior citizen. So, sa kabuuan, after 5 years, no, na sisimulan nitong Universal Social Pension, 1,000 po bawat buwan ang matatanggap ng mga senior citizen, no? At tinatayang nasa 10.5
million na senior citizen ang makikinabang dito mga ka-vlogs. Wala nang pipiliin talaga. Yung 10.5 million na mga senior citizen na target na beneficiaryo nito ay mayaman or mahirap, lahat kasali, no? Talagang nakaka-excite, no? Kayo, excited ba kayo? At least, no? Meron ng update, aprobado na sa House Committee of Appropriation, and I believe naman talaga mga ka-vlogs, no, magiging batas talaga ito kasi inaral na po ito nila. Ayon sa ating mga mambabatas, kakayanin ang pondo, no, kahit bilyon-bilyon pa ang pondo na kakailanganin ay talagang kayang-kaya, no, kayang-kaya daw ng ating gobyerno na maibigay ito na hindi na kailangang mangutang sa ibang bansa, mag-loan ng pera doon sa World Bank mga ka-vlogs, no, o tapyasan ang mga budget ng mga ahensya ng mga departamento. Ayan, hindi na kailangan dahil kakayanin naman daw ito ayon sa kanilang pag-aaral. At talagang kakayanin yan, no? Marami naman talagang pera ang gobyerno natin. Kung gusto lang ng ating mga mambabatas, ng ating mga opisyales, ay talagang kakayanin mga ka-vlog. Sa good news po ito para sa lahat ng mga Filipino senior citizen. So tandaan niyo lamang mga ka-vlog, sa isang kwalifikasyon, isang criteria lamang, 60 years old pataas, and of course kailangan niyo mag-register sa OSCA at sa NCSC database. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ng notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. At maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron kang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Kung nais nyo pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, pindutin nyo lamang po ang ating super thanks button na nasa baba. Maraming salamat po mga ka-vlogs. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.